Maaga ha iyong ngatanan. Sa Tagalog, magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Sofia Gamayon at ang podcast na ito ay pinamagatang ang sofistikada ng Samar, kung saan pag-uusapan natin ang wika, kultura at kagandahan ng mga waray. Gamit ang perspektibong historikal, sa podcast na ito, sabay-sabay nating kilalanin ang yaman ng ating wika. Ngunit bago tayo magsimula, may isang katanungan lamang ako sa inyo. Kayo ba ay may kasama sa bahay na nagsasalita ng ibang lengguwahe? Dahil ako, oo. Lumaki kasi ako sa aking lolo at lola. Hanggang ngayon, pag sila ay nag-uusap, minsan hindi na nila ginagamit ang wikang Filipino, kundi ang kanilang kinalakihan na wika na ang Waray at Cebuano. Dahil ang lola ko ay taga Northern Samar at ang lolo ko naman ay taga Leyte. Dahil dito, napagtanto ko na kahit saan tayo magpunta, hindi natin malilimutan ang ating pinanggalingan at kinalakihan. Kaya naman, simulan na natin ang pagtatalakay sa wikang Waray. Ang mga Waray ay matatagpuan sa Pilipinas, rehiyon ng Silangang Visayas, particular sa mga lalawigan ng Samar, Northern Samar, Eastern Samar at silangang bahagi ng Leyte. Ito ay kabilang ang lungsod ng Tacloban. Ang kanilang wikang ginagamit ay tinatawag na waray-waray o simpleng waray. Isa sa mga wikang Bisaya na may iba't ibang dialekto depende sa lokasyon. Bahagi ng mayamang kultura ng mga waray ang kanilang panitikan, tulad ng mga siday, o tula, awit, at kwentong bayan. Bukod dito, ang mga waray ay kilala sa pagiging matatag, siyahin, at makadiyos, na makikita sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ang kultura ng mga waray sa Northern Samar ay mayaman at makulay, na mahalagang bahagi ng kanilang kultura ang relihiyon. Particular ang Katolisismo na makikita sa mga pista gaya ng kapistahan ng San Antonio, de Padua, at iba pang patron saints. Malaki rin ang papel ng mga tradisyon na sayaw tulad ng kuratsa, tinikling, at ladyota waray, na kadalasan ipinapakita sa mga pagdiriwang o mga pista. Sinasalamin ng mga awit at tula ang kanilang damdamin at pananaw sa buhay. Sa pagkain naman, sila ay kilala sa mga putahe tulad ng tinapa, kinilaw, linagpang, at iba pang lutuin mula sa dagat. Mayaman din ang kanilang kultura sa panitikan at kwentong bayan na nagpapakita ng kanilang pagpahalaga sa kasaysayan at moralidad. Mayaman din ang kanilang kultura sa panitikan at kwentong bayan na nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa kasaysayan at moralidad. Sa kabuuan, ang kultura ng mga waray sa Northern Samar ay pinaghalong tradisyonal, makabago at patuloy na isinasabuhay. Kaya ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang aking lola at siya ay ating tatanungin tungkol sa kanyang wika at kultura ng isang pagiging waray. Magandang umaga sa inyong lahat. Ito po ang aking lola at siya ay aking tatanungin tungkol sa kanyang wika at kultura sa kanilang probinsya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Petrona Pura Gamayon, ang lola ni Sofia. Ako po ay pinanganak sa Munalon, Northern Samar. Nagtapos ng Bachelor of Science in Administration, Marketing Major sa University of Eastern Philippines, Northern Samar. Katapos ko magsilbi sa gobyerno ng 2 taon, ako po ay pumunta dito sa Maynila at dito na po ako nagtrabaho. Ako po ay naging teacher ng preschool hanggang ngayon. Bali 2 dekada na akong nagtuturo ng preschool. Sa unang tanong, paano nakaka-apekto ang wika sa sinasabing komunidad? Malaki pong ang epekto ng wika sa isang komunidad, lalo na po sa amin sa Northern Samar kasi gumagamit lang po kami ng salitang waray. Kung mahaluan tayo ng ibang tao na may ibang wika, hindi po tayo magkakaunawaan. Kung mayroon tayong mga adhikain tungkol sa ating komunidad, hindi po natin matutumbok ang ating gustong mangyari sa isang community kung hindi po nagkakaunawaan ng mga wika. May iba-ibang lingwahe ang bawat isa. Kailangan po
yung sariling wika yung gamitin natin lagi sa isang komunidad o sa isang lugar. Para sa pangalawang tanong, paano pinapahalagahan at pinapanatili ang wika sa Latino komunidad? Bilang senior citizens, kasama na po yung mga namumuno sa ating komunidad, kailangan idiin natin o bigyan diin na isang wika lang yung gagamitin natin para lahat, kung ano man yung mga adhikain para sa improvement or sa pag-unlad ng isang community, kailangan pahalagahan ang ating wika na ginagamit sa ating komunidad. Kasi napakalaking tulong po ito upang kahit yung mga senior citizen ng community ay makakaunawa kung ano yung adhikain ng bawat isa para mag-improve yung isang komunidad. Pangatlo, ano-anong mga pagbabago ng kultural o linguistiko ang naganap sa paglipas ng panahon? Maraming pagbabago yung ating wika sa paglipas ng mga panahon. Kasi dati talagang nagpipirmi lang kami o nag-stick to one language lang kami or wika. Yun lang talaga, waray lang talaga. Pero ngayon na marami nang nagaganap, yung ating mga bagong kabataan, gumagamit na ng mga English, ng mga lingwahe. Kaya yung ating mga bagong tubo ng mga bata, hindi na natin gaano naunawaan kasi yung kagaya ng ibang senior sa isang komunidad, hindi na gaano sila makikipag, mahirap makipagtalastasan o makipag-usap sa isang mga bagong tubo sa ngayon kasi karamihan sa kanila ay English na po yung kanilang lingwahe. Nakakaunawa ng mga ibang terminology pero yung ating mga dating mga senior citizen pero mahirap talaga na ang ating mga ating mga bagong tubo ay gumagamit ng English. Para sa panghuling tanong, bakit mahalagang mapanatili ang inyong wika o kultura? Mahalaga po ito kasi ito yung kinagisnan natin, ito yung wika natin sa sariling bayan natin. Mahalaga itong ipatupad or ipamana sa ating mga bagong henerasyon na ito talaga yung ating sariling wika. Mahalin natin kung ano man yung ating kinagisnan, kung ano man yung ating na-adapt sa ating mga ninuno. Dapat yung mga yung henerasyon natin ay mga batang henerasyon o bagong henerasyon, marunong din sila magsalita ng kung anong wika na kinagisnan natin. Alam niyo po ba na kaming mga waray ay kilala sa pagiging matapang? Pero hindi po kami matapang, kami po ay matapang lamang bumarap sa mga hamon sa buhay. Kaya minsan yung mahirap ay napapagtagumpayan namin. Kaya ang payo ko sa mga bagong henerasyon at sa mga kabataan ngayon, panatilihin po natin yung ating mga kultura at lalo na yung ating wika kasi doon tayo nakikilala. Kung ano man yung pinamana ng ating mga ninuno, sundan niyo po.